Magandang umaga sa inyong lahat. Isa na namang mahalagang aralin ang ating tatalakayin ngayon, ang panahon ng pananakop ng mga Hapones. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na nagtatalakay ang mga layunin at mahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panoto, piliin ang titik ng tamang sagot. Una, anong taon nagsimulang sakupin ng mga Hapones ang Pilipinas? Pangalawa, anong lalawigan ang bumagsak sa kamay ng mga Hapones noong Abril 1942? Pangatlo, ang mga sundalong Yosafe ay binubuo ng mga sundalong Pilipino at sundalong Pang-apat, ang mga nahuling bilanggo sa digmaan ay pinaglakad mula Bataan hanggang Tarlac na tinawag na Patlam. At pang-lima, ilang taon tumagal ang pagsakop ng mga Hapones sa Pilipinas? Kumusta ang iyong pagsusulit? Ikaw ba ay nakuha ng markang 3 hanggang 5? Magaling! At may pauna ka nang nalalaman. Kung ikaw naman ay nakuha ng 1 hanggang 2, okay lang yan. Bawi ka na lang sa susunod at samahan mo ako sa aralin na ito. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panoto, lagyan ng check kung ang mga pangungusap ay naging impluensya ng mga Amerikano at ikis naman kung hindi. Una, telepono, radyo, telegrapo. Pangalawa, balkonahe at azotea. Pangatlo, pagnonobina at pagrorosaryo. Pang-apat, sasakyang panghimpapawid. At pang-lima, motorsiklo at otomobel. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling! Ngayon ay atin ang tatalakayin ang bago nating aralin. Panahon ng pananakop ng mga Hapones. Pagsiklab ng digmaan. Pinakamalawak at pinakamadugong labanan ang nangyari sa ikaliwang digmaan pangdaigdig na naganap noong Setyembre 1, 1939 hanggang Setyembre 2, 1945. Ito ay nilahukan ng mga iba't ibang bansa sa buong daigdig. Ito ay sa pagitan ng mga bansang aliado na kinabibilangan ng mga bansang Estados Unidos, Britanya, China, Pransya at Russia. Samantalang ang bansang Axis ay binubuo naman ng mga bansang Alemanya, Italia at Hapon na nagsusulong ng sistemang otoritarianismo. Ang layunin ng mga Hapon sa pagsakop ng mga bansa sa Asya ay paigtingin ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere, paglagyan ng kanilang lumalaking populasyon
at mapagkunan ng mga hilaw na materyales na naniniwala rin sila na ang Asya para sa mga Asyano. Pataksil na pinasabog ng mga Hapones ang hukbong dagat ng mga Amerikano sa Hawaii. Pagkalipas lamang ng 10 oras, pagkatapos atakihin ang Pearl Harbor ng mga Hapon sa pamamagitan ng pagbagsak ng bomba mula sa eroplano, ay nilusob na ng mga Hapon ang Pilipinas noong Disyembre 8, 1941. Ang pananakop na ito ay tumagal ng 3 taon sa pamumuno ni Pangulong Manuel L. Quezon at ni General Douglas MacArthur, ay magiting na nilabanan ng mga kalalakihan ang mga hukbong Hapon. Ang mga Pilipino ay sumapi sa United States Armed Forces in the Far East o USAF na pinamumunuan ni General Douglas MacArthur. Ang mga sundalong ito ay nagkampihan laban sa hukbong Hapon. Ngunit hindi sila nagtagumpay dahil sa kanilang mahinang puwersa. Kaya't unti-unting napasakamay ng mga Hapon ang iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Idiniklara ni General MacArthur na isa ng open city ang Maynila upang maiwasan ang malalang trahedya, ngunit ito ay hindi pinansin ng mga hukbong Hapon. At patuloy nila itong binomba upang palubugin ang mga bapor na nakadaong sa Ilog Pasig. Sa panahong ito, lumalala ng husto ang sakit ng Pangulong Manuel L. Quezon habang patuloy ang paglusob at pananakop sa buong kapuluan ng Pilipinas ng mga Hapones. Dahil malayo ang himpilan ng Estados Unidos, ay sadyang kulang ang mga kagamitan ng mga sundalo ng USAF. Hinikayat ni General MacArthur si Pangulong Quezon na lisanin na ang Clark at magtungo sa koridor kasama sina Sergio Osmeña, Manuel Rojas at ang kalihim ng hustisya na si Abad Santos de Primero. Noong Setyembre 20, 1941, sa payo ni Pangulong Franklin Roosevelt ng Estados Unidos, ay lihim na pinapunta si Pangulong Manuel L. Quezon sa Australia upang doon kumuha ng bapor na magdadala sa kanila sa Estados Unidos. Samantalang noong Marso 11, 1942, tumungo si General Douglas MacArthur sa Australia kasama ng kanyang pamilya upang mamuno sa puwersang Amerikano sa Timog Silangang Pasipiko. Pumalit sa kanya bilang commander ng USAF si General Jonathan Wainwright nang nilipat sa koridor ang kanilang himpilan. Bago pa man tuluyan umalis si General MacArthur, ay nagbitaw ito ng pangako sa mga Pilipino at ito ay ang "I shall return". Mahigit 3 taon na naglaban ang mga sundalong USAF at Hapon sa Bataan. Kahit na nahinto ang pagpapadala ng tulong tulad ng gamot, pagkain at armas mula sa mga Amerikano. Walang humpay at walang awang nilusob ng mga Hapones sa pamumuno ni General Masaharu Homma noong Abril 1942 ang kampo nila ni General Edward P. King sa Bataan dahil dito sobrang nahirapan ang pwersa ng mga sundalong USAF. Kaya nagpasya ng sumuko noon si General King kahit walang paintulot ni General Wainwright, at ito nga ang naging hudyat sa pagbagsak ng Bataan. Matapos bumagsak ang Bataan sa kamay ng mga Hapones, ay sunod naman itong nilusob ang koridor. Walang patid ang naging pagsalakay ng mga Hapones sa koridor. At noong Mayo 6, 1942 ay sumuko si General Wainwright. At ito ang naging hudyat ng pagkatalo ng mga sundalong nakipaglaban sa mga Hapon. Matapos nito ay ang walang awang pagpapahirap sa mga nahuling sundalong Amerikano at Pilipino. Ito ay tinaguriang Marcha ng Kamatayan o Death March. Matinding pagpapahirap ang naranasan ng mga nahuling sundalo sa kamay ng mga Hapones. Mula Maribeles, Bataan ay pinalakad ang mga ito at walang anumang pagkain o tubig sa gitna ng matinding sikat ng araw.
Ang mga sundalong hindi makasunod ay pinapalo ng baril at binabayoneta sa kabila ng walang tigil na pagmamarcha. Ang ilan sa kanila ay sa daan na naabutan ng kamatayan sa loob ng 7 hanggang 11 araw na papuntang San Fernando, Pampanga. Mula doon ay sumakay sila ng tren papuntang Capas, Tarlac. Ito ay tinuturing na pinakamalupit na paghirap na ginawa ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Alam mo ba na si General Douglas MacArthur ang nagsabi ng sikat na linya na "I shall return" o "ako'y magbabalik"? Ito ay kanyang sinabi sa mga Pilipino bago siya umalis ng koridor papuntang Australia. Ang bansang Hapon ay maliit na bansa lamang sa Silangang Asya. Katulad lamang ng Pilipinas, ito ay isang arkipelago na binubuo ng humigit kumulang ng 4,000 na isla. Ang dati nitong pangalan ay Nippon na binansagang Land of the Rising Sun. Si Pangulong Manuel L. Quezon ay may malubhang karamdaman habang humaharap sa digmaan ng mga Pilipino. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, noong Agosto 11, 1944, namatay sa sakit na tuberculosis sa Saranac Lake, New York, Estados Unidos. Iniuwi ang kanyang mga labi noong Hulyo 1946. Si Manuel L. Quezon ay tinaguriang ama ng wikang pambansa. Ngayong narinig mo na ang tungkol sa pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas, bibigyan kita ng ilang gawain upang malaman ko kung may naintindihan ka sa ating aralin. Panoto, piliin sa Hanay B ang mga mahalagang kaganapan sa panahon ng mga Hapones, batay na nasa larawan sa Hanay A. Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling! Batid ko na nanawaan mo ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang pinakamadugong labanan sa kasaysayan ang ikalawang digmaang pandaigdig na nagsimula noong Setyembre 1, 1939 at natapos noong Setyembre 2, 1945. Ang mga Hapones ang naging pangunahing tauhan sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang slogan na ginamit ng mga Hapones sa pananakop ay ang Asya para sa Asyano at Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Disyembre 8, 1941 nang simulang salakayin ng mga Hapones ang Pilipinas, pagkalipas lamang ng ilang oras matapos bombahin ang Pearl Harbor sa Hawaii. Ang mga sundalong USAF na kinabibilangan ng mga sundalong Amerikano at sundalong Pilipino ay buong lakas na lumaban sa mga Hapones at ito ay pinamunuan ni General Douglas MacArthur. Idiniklara ni General Douglas MacArthur na open city ang Maynila upang iligtas ito sa malubhang pagkapinsala, ngunit hindi rin nakaligtas sa mga kamay ng mga Hapones. Ikinagagala kong natapos mo ng matagumpay ang aralin na ito. Batid ko na ikaw ay maraming natutuhan sa paglakbay natin sa nakaraan. Ngayon, maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module tulad ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.